pakikinig sa kaaway. Tandaan, binibigyan mo ng kapangyarihan ng kaaway. Natutunan ko ito noong ako'y napakabata pa. Dumating ang kaaway at sinabi, di ito mangyayari. Pero sabi ko sa kanya, mangyayari to sa pangalan ni Jesus. Natutunan ko to sa isa kong pag-eebanghelyo. Kasama ko ang mga alagad ko. May lumapit at tinutukan kami ng baril. Sabi, itigil ang ebanghelyo at sabi ko, ano? Isipin, batang nangangaral sa kalye, tapos may nagsabing itigil. Ano una mong gagawin? Sasabihin mo, sige po, tapos na. Aalis na ko. Alam mo, tinanong ko siya, Mama, bakit? Bakit ko ititigil? Sabi niya, may nangyayari raw sa kanya kapag nangangaral ako. Sabi ko, di ko dapat itigil kasi may epekto pala sa'yo. Baka mabuti yan, pero gusto niyang tumigil ako o papatayin niya ako. Sabi ko, sige. Doon sinabi sa akin ng Espiritu Santo, huwag kang matakot ngayon. Kasama mo ko at alam mo ba? Sabi ko lang, sige tao, sa ngalan ni Jesus. At alam mo ba? Bumagsak ang tao. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus na makakabasag ng tanikala. Kapag ang kaaway mo'y darating para patayin ka, magsalita ka, sasabihin ng kaaway, Diyos ko! Tandaan, may espesyal kang taglay. Ang mga tao sa mundo'y nagdurusat, naghahanap ng kasiyahan. Ngunit tayo bilang anak ng Diyos naririto para pasayahin siya. Kapag ang layunin natin ay pasayahin ang Diyos, sasabihin niya, huwag matakot. Dahil ako ang bahala sa iyo. Sabi niya, alam mo, may nakilala akong mga tao. It means